Nag-mainstream ka na, nagganito ka na, may ginawa ka ng ganito, tapos pupunta ka sa theater. Don't you think it's a downgrade? Sabi niya, what do you mean it's a downgrade? Theater? Really? Kasi pumasok ka ng PBB, celebrity. Mm. Paano ka na-consider as celebrity? Yes, actually, yan yung pinaka-bash sa akin nung pumasok ako. Sino yan? Ganon. Artista ba yan? Ganon. Celebrity ba yan? Mahirap din talaga kung wala kang, ano mo yun? Backer? Backer, mga wala kang kapit, walang may favorite sa'yo. Hindi dahil sa hindi sila magaling, kundi dahil baka pwede na lang ito kasi ito, ano to eh. Ganon. Ang tingin kasi nila sa mga artista, ay, ang yaman niya. Sa probinsya namin, ang tingin sa akin, mayaman ako. Ang tingin nila sa akin, ang dami kong pera kasi nakikita nila ako sa TV. Hindi nyo ba alam na half of that walang ganong kalaking bayad? Mind you, may mga ibang artista na mukha lang mayaman. Pero sa totoong buhay, struggling financially talaga because walang project. Yung actings kasi sa theater, it's the body that matters. Parang kapag malungkot ka, hindi ka lang pwedeng gaganyan lang. Kapag malungkot ka, may Yun yung gusto ko malaman. Paano buo pa rin yung boses nyo kahit umiiyak? na kapag umiiyak ka, syempre Yes. Tapos pag nandyan na, pag kakanta ka na malapit na, iba na yung gamit ng vocal cords. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome na naman sa isang episode ng Think Talk Tea. I am very excited to have a meaningful conversation with our guest today. Excited ako sa mga topics kasi siguro kung nakita niyo sa highlights earlier, we're gonna talk about all things working as an actor, theater, and film, but also ano ba yung mga struggles at kala kasi natin very parang pag artista or nasa showbiz, very glossy, di ba? Magkakaalamanan kung tama ba ang hinala natin lahat because kasama natin today ang theater, film, and TV actor, Benedict Rama! Hello, Madam Kring, Ate Kring. Thank you so much for having me. Grabe. Very, umpisa pa lang, di ba? Parang yung mga artistahan na mga linyahan. Thank you so much for having me. Very showbiz yung mga Very tayo. showbiz. God bless you po. Thank you po. Thank you. Such an honor for me to be here. Oh, it's such an honor for us to have you here Oh, also. thank you, Oh my thank you. God. Thank you Thank you so much. Magkabalik po ang Think Talk Tea. Char. With Benedict, bago ang lahat, bumati ko muna sa mga fans mo. Hello po sa lahat ng mga taga-tangkilik ng aking talento. Wow. Benedict Ramos po. Anong tawag sa fans mo? Benedict Squad. Yeah. Benedict Squad. Yeah, to my Benedict Squad and to yung mga naliligaw lang dyan ng mga fans. Thank you for supporting me always. Yes. Showbiz na lang. Grabe yung pagka-showbiz. Medyo parang kinikilabutan ako sa mga... Hindi ko thank you po for supporting me. Ganyan. Kaya nga ako rin eh. Nakaka-reach, diba? It's been a while since nasasabi ko yung mga ganun. Thank you so much for supporting me, Benedict. Mga ganun. Kasi nung nag-theater ako, ate, parang ako na medyo nawala ako sa ganong Kalakaran. kalakaran. Yung mga fans talaga, like PBB fans before. Grabe, sobrang support nila. Nag-uumapaw, gifts there and everywhere, and then appreciation, posts and all. Tapos when I entered the theater, iba pala. Iba yung mundo din nila. Iba din yung kalakaran nila. Gusto kong malaman yan. Hindi lang mismo kung ano yung parang production ng theater versus film or TV, pati yung mga tumatangkilik.
Tumatangkili. Ang lalim. But may mga, kumbaga yung mga viewers and fans. Yes. Siyempre, magkaiba yan di ba? So, kilala ka nila. I'm sure a lot of people probably know you from PBB. Yes. Saan ka nga ulit? Siyempre, alam ko. Pero para sa kaalaman ninyo, saan ka nga ulit nila napanood? Sa PBB Community Season 10. It was the 10th edition. Celebrity edition. And during the pandemic pa yun So, sobrang hirap talaga ng 21 buhay. ba? 2020? 21-ish. Parang gano'n. Or 22? Ano ba yun? Pati ako nakalimutan ko na. It's years ago. Parang 21, 22, gano'n. And then, ikaw ay nasa celebrity edition. Yes. Ang big winner nyo nun ay si... Angie. Si Angie Salvacion. Yes, Baka naman, Angie. Pating-tokti dito. Yes. Si Angie Salvacion. Si Alexa Ilacad. Alexa, Yes. Ilacad, Katie, Eliza, Yes, Brand yes. Damage, Madam Nudes. Oh my God, si Brand Damage. Yes. Baka naman, Brand Damage. Bisita ka sa amin dito. Pero, bago ka, naging PBB Celebrity Edition contestant, saan ka muna galing? Galing ako ng Baguio before. Baguio. 10 years ako sa Baguio. And then, sinundo ako ng production for my first ever project before na during the pandemic as well. Before PBB pa to. So, yun, nandun na ako sa Manila. And then after that, diniretso ko na. Sabi ko, dito na ako sa Manila. Makikipagsapalaran na. Might as well makipagsapalaran na rin sa Manila Dreams. Kala mo, may dreams talaga dito sa Manila. Pero, so sa Baguio ka lumaki? Yeah, Dagupan. Dagupan. Lumaki ako sa Dagupan. Shout out sa mga taga-Dagupan. Yes, shout out. Masanto si Agod, si Kayo namin dyan, Dagupan. Ang Dagupan ba ay Kapangasinense or Ilocano? Pwede both. Half, Ay. may western and eastern part. Talaga? Yeah, may ganon. May half may Ilocanos, may mga Pangasinense. Anong difference ng Pangasinense sa Ilocano? Shout out sa mga taga Yes. Ilocano kasi po yung family ko. Well, definitely the language. It's Kaya nga, ano different. yung difference? Mangantayon. Mangantayon is same eh. Pangasinense. Mangantayo is in Mangantayo, parang same. May mga words na same, pero may mga Napintasak. iba yan, Pangasinan yan. Hoy, hindi Ilocano. Ay, Ilocano yan. Napintasak. Sorry. Oo pala. Napintasak is maganda ako. Napintaskan. Tapos yung sa Pangasinan, magana ka. Magana. Maganggana ka. Ibig sabihin maganda. Yes, maganda. Ay, ayatin ka. I love you. Ano Yeah, sa that's Ilocano. Sa Pangasinan ay? Ay, inarota ka. Inaruta ka. Inarota ka. So, alam mo pareho? Yes. Fluent ka pareho? Yeah. Medyo fluent. Papunta na doon. Ano mas fluent ka? Pangasinense o Ilocano? Pangasinense. Ah. I also know Kapampangan kasi mother side ko Kapampangan. So, solid north. Wait. Ramos! Ramos. Mga Pangasinan yan. Di ba si President Ramos taga Pangasinan? Yes. Kamag-anak niya siya? Sabi ng lolo ko, oo daw. Oh Pero, my gosh! syempre, ano na yan, malayo-layo na yan. Pero still, di ba? Yes. Mga Ramos sa Pangasinan yan. Oo nga. Si Fidel Ramos ba Ilocano or Pangasinense? I'm not sure. Pangasinan sa yata? Pangasinense si Yes, Fidel from- Ramos. Former President Fidel Ramos. Yes. Sumalangit na ba? Kasi ano na siya, he passed away mga 3 years ago, di ba? Mm. Okay, so bakit ka napunta ng Baguio kung taga Pangasinan ka? Gusto ko kasing mag-aral sa malamig. Tsaka, Alam mo yung mga taga Dagupan, mga taga La Union, talagang yes. Ano, yan ayan, yung pangarap nila. may SLU, Oo, St. Louis SLU, University, yes. di ba? Tapos, syempre, pangarap mong mag-aral kasi iniisip mo malamig. Tapos, Oo. yung dreams of being there independently. Yung fantasy mo na titira ka ng Baguio. Tapos, May pine trees. May pine trees, foggy. Habang nag-aaral ka, nagbabasa ka ng libro, titingin ka sa bintana, makikita mo may fog. Ganun yung mga fantasy ko noon nung high school ako. Tapos, kasi kami magbabarkada, yung mga best friends ko noon. Sabi namin, mag-aaral kami sa Baguio. So, lahat kami sabay-sabay. And even the same boarding house nung first year kami. So, nag-college ka sa Baguio? Nag-college ako sa Baguio. Saan ka nag-aral sa Baguio? SLU. Oh, SLU talaga yan talaga ang pipeline Di pa tapos, di pa Yung mga tapos taga- ate. Oh, yes. UB. At hindi pa tapos. UC. Ano UC? Cordilleras? Cordilleras. Shout out sa mga taga-North. So, anong So, ano mo dyan? tatlo. Bakit tatlo? Tatlo kasi magulo talaga akong tao.
Tatlo kasi iba't ibang courses din yung tinake ko doon. SLU. SLU, nag-nursing ako sa SLU. St. Louis University po Yes. yan. And Nursing. then, nursing. And then, nag-UB ako, University of Mascom. Baguio. Yeah, Mascom. Nag-shift ka. Nag-shift ako to Mascom. Diyos ko, isang buong episode kung ikikwento ko ate kung bakit nangyari yung mga nangyayari. Pero it was really such a complicated college Huwag mo na life. ikwento, baka sabihin ng mga tao, anong pakialam mo sa college life ni Benedict Ramos? Exactly, di ba? So yun, tapos nung nag-ano na ako, nag-work ako ng almost 3 years. Kasi wala na akong pang-aral. Kasi nag-working student ako nung nag-Mascom naman ako. Okay, And then, nag-work ako, wala na akong pang-tusto sa sarili ko. Nag-work ako 3 years. Tapos, bumalik ako ng school, nag-UC ako. Tourism. Okay. University of the Cordilleras. Tourism naman. Habang nagtatrabaho pa rin. Natapos mo yon. Nope. Okay. Wala akong natapos. Very good ka dyan sa part na yan. Umabot ng pandemic. Yeah, hindi ko na natuloy. Anong tinanabaho mo nung nasa, kumbaga bago ka pala mag-showbiz, tunay na tao ka na. Yes. Talagang ka na, kumbaga parang nasa sosyudad ka na. Working student na ako noon, tapos independent ako sa Baguio. Just because, sabi naman ng parents ko noon, uwi ka na sa Dagupan para dito ka na mag-aral. Kami naman na magpapaaral or something like that. Pero ako kasi yung makulit. Ako yung ayoko talaga na umuwi. Kasi parang pakiramdam mo, you'll be such a failure kapag, alam mo yun, parang galing kang Baguio tapos pauuwiin ka. Yung ganun yung feeling ko nung bata ako eh. Parang hindi ko matanggap. Hindi. Kailangan ko matapos yung, nagkaroon ako ng Baguio dreams. Kailangan tapusin ko din to sa Baguio. So parang may pride ako na hindi ako uuwi. Parang ganun. So, Anong tinanabaho mo? I was an online English tutor before. Sa mga Koreans? Oo, sa mga Koreans and Chinese. Pero dati nung the UB ako, yung mga dati pumupuntang mga Koreans sa Baguio, ako yung nagtuturo sa kanila, gano'n. Mga camp. Yeah, ang daming Koreans sa camps Baguio. noon. Pero ngayon, parang wala na. na. Nag-alisan na sila. Yes, parang lumipat na sila ng ibang bansa. Hindi, parang hindi na hindi na thing. Pati sa mga dati, mga Iloilo, madami yan eh. Oh, okay. Kahit sa Manila, di ba? Pero nag-alisan na. Ano kayang reason? Ano daw reason? Anong reason? Bakit Security reasons. Security reasons. Wow. So parang ibig sabihin ba naging mas dangerous? Parang ganun siguro. Ganun siguro ang nangyari. Ganun ba? Pati ikaw nakinabang ka. Yes. Na-avail mo ang na-avail ko yun. May mga camps doon dati ng Korean for English, ganun. Yes. So, tinuturuan ko sila. Tapos mayroon ba akong isang, ang tagal ko naging estudyante. Engineer siya. 31 years old siya noon. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero Korean name kasi kaya nakalimutan ko. Tinuruan ko siya for parang almost 1.5 year na tas one-on-one lang. Lagi kami sa coffee shop lang. Wow. Tas ang lang namin IELTS something. So tas ang tagal ko siyang to the point na para na kaming sabi niya na I'll pay you but no English today. We'll just have fun. Lalabas kami, samahan ko lang siya. Para akong naging parang naging personal assistant din ako. At the same time, English teacher. So, hindi niya daw kailangan ng English lessons. Kailangan niya lang daw ng kasama. Parang companion for hire. Parang ganun. Wow. Sa Philippines, nagkaroon ako ng ganong estudyante before. Tapos, hanggang sa nag-apply na ako online, mas ako, doon ako nagturo. So, Chinese naman. Chinese students. At what point mo na-realize na parang gusto mong mag-artista? Even before pa, ate. Pa ako nun? Elementary pa lang ako nun. Ang pinaka nakapagpa-realize sa akin na gusto kong mag-artista was High School Musical. We're breaking free, soaring, flying. Sobrang High School Musical baby talaga ako. To the point na alam ko dati pa, yung mga linyahan nila, lahat, sinasabayan ko yan. Ilang beses ko napanood yung High School Musical at memorize ko yung mga lines nila. Dahil sobrang yun yung nakapagpa-realize sa akin na gusto kong maging artista, performer, singer, dancer, as in acting in general. Kaya naging
naging musical actor ka. Kasi Yes. talagang yan ang pipeline mo from High School Musical to Filipino musical. Yes. Oo, from there, doon ako na na parang, pero before pa High School Musical, gustong-gusto ko na talagang yung umaarte ako, nag-iinarte sa harapan ng salamin, gano'n. Tapos kunwari iiyak-iyak ako, kawawa naman ako, gano'n. Yung mga gano'n, yung mga, ewan ko kung may mga gano'n yung mga bata ngayon, yung mga Meron. saltik na mga bata na titignan nila yung sarili nila sa salamin kung gaano sila nakakaawa, gano'n. Tapos iiyak sila out of nowhere, tapos may fantasy din sila. Bata pa lang ako, mayroon na akong ganong fantasy. Pero at which point ka na parang naisipan mo na ipapursue mo siya? Siguro nung time na yon, because I got bullied kasi sabi ko, ina-express ko kapag, what do you want to become when you grow up? Ganon. Yung iba, yung mga kaklase mo, I wanna become a doctor to para gamutin yung mga may sakit, yung police, lawyer, ganon. Tapos ako, what do you want to become when you grow up? I want to become an actor, artista, sabi ko, ganon ako. Tapos tatawa sila. Yeah. Tinawanan nila ako kasi sabi na, artista, mukha kang well, hindi ko nababanggitin yung mga names, pero dati may mga comedians na yun yung sinasabi peg nila sa akin syempre yung panahon na yun, especially noon, sobrang ng 'di ba ng toxic culture natin, ng bullying, tungkol sa mga how you look and all. Yeah. So parang yun yung inaasar sa akin noon. Paano ka magiging artista, hindi ka naman kapugian yan. Hindi kasi yung tingin natin sa artista dati, mga Piolo Pascual, mga ganun. Kung hindi ka mukhang ganun, Richard Gutierrez. Salamat na lang. We'll call you. Don't call us. Parang gano'n. Buti nagbago na. Binago rin ng social media yung yung yes, idea to na be yan fair. And actually, ikaw din nakapag-avail ng services ng social media. Tama. Tama. In-avail all ko talaga yan. Oo. Yung social media to mainstream actor pipeline na mo yan napagdaanan mo, diba? Kasi nga, nag-start ka ba muna mag-live stream sa... Nag-start ako before mag-YouTube kasi sabi ko, kung hindi ako mag-artista, at least make a channel for me. At least open. I mean, if no doors will open for me as an actor, then might as well create a door for myself, diba? Pag-uusap natin yan masinsinan mamaya. Parang nakaka-relate ako dyan. Diba? So I opened my door. I mean, I created my door first and then opened it for myself. Yes. So and it's from possible, there, yes, it is. It is possible, especially if you're really passionate enough for you to, create that reality from dreams to reality. Magagawa talaga siya. So that's what I did. I created my own YouTube channel before pa nung nasa Baguio pa lang ako. So, nag-start na ako mag-vlog sa Baguio. Actually, may mga taga Baguio, shoutout sa mga taga Baguio. Sila yung mga first kong mga mga subscribers before. Kasi, ang mga fini-feature ko talaga before, were Baguio places, ganon. Right. Yung naglalakad lang ako sa Baguio. Mga Baguio vlogs ko before, yun yung mga start ng YouTube career ko before. So, pumutok tong YouTube career mo? I mean... From Baguio, doon ako nag 100,000. Naka-silver play button na ako pa nun. Okay. Nasa Baguio pa ako nun. Okay. So, yun, syempre, pag meron ka ng silver play button, parang pakiramdam mo, content creator na ako, YouTuber na ako, and all that. Lalo na nung time na yun. Nung time na yun. Pre-pandemic yes, that's true. Pero ngayon, parang kung hindi mo lang din pala magagamit ng maayos. Or parang from there, nung nakuha ko na siya, parang doon ko na-realize na ito pa rin ba talaga yung gusto ko? Parang may gusto pa akong gawin. Parang after that, alam mo yon, every achievement, after achievement, parang ganun yung nangyari sa akin na parang nung na-kompleto ko na siya, it's time to create a new one. Parang ganun. Parang ewan ko, it's my bad, Capricorn ka ba? Virgo. Virgo sun. Okay. Yeah, That's why you're Virgo. artista. No, maraming artista na Leo and Virgo. Oh, Really? Check. Beyonce is Yeah. a Virgo. Jungkook. BTS. Virgo. BTS. Si Jungkook. Baby, Virgo si Jungkook. September 1. Nakala ka ba? September 14. Oh. Maraming artistang Virgo. Tsaka Leo. Oh, nice. Diba? Hello, astrologer. So anyway, going back. So yun na nga, kailan ka kasi pumasok ka ng PBB, celebrity. Paano ka na-consider as celebrity? Yes, actually, yan yung
pinaka-bash sa akin nung pumasok ako. Grabe yung nanood na ako ng videos ko from Nakalabas ka yung na. nakalabas na ako. Tapos nung una kong labas, sino yan? Ganon. Artista ba yan? Ganon. Celebrity ba yan? Ganon. Tapos may mga iba naman, to be fair, may mga nag-introduce sa akin sa comment. Yes, he was a content creator na before he even entered PBB, ganon. Pero wala lang, ang lang sa ang makita na parang sino yan, mukhang mga ganyan. Yung mga Hindi, pero saan nga? Saan ka na, kumbaga dahil ba YouTuber ka, pero marami namang YouTuber na yes. Sa Kumu before, streamer. Kasi nung pandemic, doon din ako nag-start mag-stream. Kasi So, prominent Kumu streamer ka? yes, doon before. Yeah. Yeah. I would say kasi konti lang naman yung mga Kumu streamers before. So parang Nasikat? yeah, nakilala because of streaming. Kasi Because of Kumu kayo eh. Yeah, it's a small community. So definitely kapag may inap ka doon na tao, makikilala ka na ng mga community mo. No, I mean, yung community kayo, di ba? Yes. So, ibig sabihin, parang push to ng Kumu before. Yes. Kumu yung parang partner ni PBB. Yes. Sila Kaya yung naglagay sila ng Kumu streamer doon. At ikaw yung streamer. napili. Mhm. Based on yung diamonds and all. Ah! Ganon siya. So nagkaroon Na-avail mo rin to. Na-avail ko. Na-avail sa live. Na-avail ko rin siya. Ibig sabihin, parang napagkakitaan mo rin ng Kumu. Yes, definitely. It really helped me so much during the pandemic talaga. Ang hirap kumita ng pera ng pandemic. As in, walang trabaho. Pero yung Kumu, nasa bahay ka lang nun. Kakanta-kanta ka, ganun. Tapos, Kumakanta-kanta ka. yes, kumakanta ka doon, nagla-livestream. Tapos, doon talaga ako, doon yung mga nakilala ko rin yung mga tao na who also helped me until now sa career ko, who supports me in my career. So, yung mga fans mo nung Kumu, hanggang ngayon, fans mo pa din? Yes, nandito pa rin sila. Kaya nakakatuwa. Wow. Well, at least, di ba, sa sobrang dami ng Kumu streamers, isa ka sa mga nabigyan ng opportunity ni PBB makapasok. Yes. Kaya super grateful talaga ako sa Kumu noon, nung pagpasok ko sa Kumu. Kasi kung siguro sabi ko, ginawa ko lang naman yun because first, hindi ko inisip nakikita ako ng pera doon. Kasi I thought I was just going to do a karaoke singing in front of the camera and then say hello, hi. Until nagkaroon ng opportunity na makipag-collab yung PBB sa Kumu. That's the time na parang na may reason pala kung bakit ako nag-Kumu. Because magpi-PBB pala ako. Ang ganon. May reason sa lahat sa buhay. Exactly. Even the fact na late ka ng 1.5 oras. May reason yun, Ben. Yes. May reason talaga. Hindi kami nagpapanik na, wala pa rin si Ben. Hindi kami nagpapanik kasi may balay mo, di ba, may masamang mangyari kung mas maaga ka dumating. Sa sobrang heavy rain outside and heavy traffic talaga. Ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Saka kaya kayo guys, pag may nangyayari sa inyo, parang bakit nangyayari to? Nothing is happening to you, everything is happening for you. Remember that. At sa pagbabalik po natin, more kwento sa pagiging content creator, breadwinner, and of course, artista ni Ben. Hello mga katsaa, marami pong salamat sa panonood sa amin. And for now, babatiin po natin ang ating mga avid titos and titas na viewers from all over the world. So hello to Ruby Capaducio from Hong Kong. Hi, Ruby. Rusfel Jensen from Denmark. Mario Beduya from Chicago, USA. Jasper Tom Antonio from Dubai, UAE. And Yo Andersen from Norway. Thank you po. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Rewind muna tayo, no? Bago ka nag-PBB, alam ko meron kang ginawang project. What was your first official showbiz project? Better Days, Boys Love by Direk Carlo Obispo. Ito yung first kong project that I got because I started YouTube. Not from Kumu. Not from Kumu. So lahat ng mga ginagawa ko creates Leading up to. leading up to a special project.
So, yung time na yun, nung nag-YouTube ako kasi, syempre ginagawa ko lang siya, nag-video-video lang ako. I never thought na may makakakita sa akin from YouTube na director, tapos kinontak ako na we are doing this project, ganun, pwede ka ba, ganun. Tapos ako, sabi ko, scam ba to? Kasi, syempre, galing ka sa, probinsyano ako eh. So, parang lahat na matatanggap mo mga ganong mga message, parang isipin mo na, ano siya, hindi totoo or scam kasi wala naman ako sa Manila to get this exclusive invites, kumbaga. So, nagtaka ako. So, from then, sinundo ako from Baguio to do this project. Pandemic Sinundo nun. ka? Yes, sinundo ako. Ang dami, mas mahirap lumabas sa city mo kaysa lumabas ng ibang bansa. Parang ganong level. Kasi, di ba, mga travel, May travel pass pa nun travel eh. pass, mga ganun. Kailangan, delivery, ka lang para makaganito ka. So, ganun ka stricto nun. So, sinundo ako para dalhin sa Manila to shoot this project. Where was it aired? Or... Sa siya, it's for YouTube. so it's still on YouTube now? It's still on YouTube. Better It's called Days. Better Days. Yeah, Better Days, Boys Love. It's BL, nung panahon kasagsagan ng Kasagsagan ng BL yan eh. BL season. So parang sabi ko, anong project po to? BL siya. Tapos inisip ko pa BL. Okay. Tapos nag-search na ako ng BL project. Sabi ko, okay, ito pala yun. Pero syempre, bilang isang artista, bilang isang nangangarap maging artista nung time na yun, parang, okay, game ako. Kasi ang ganda rin ng story na binigay sa akin. Tapos yung director from Cinemalaya, the creatives are, Zigdulay. Din namin siya. Creative din siya doon. Sila Shinli Hiner, Carlo Obispo. So parang those people, yun yung mga first kong mga nakilala sa industriya. Kaya parang na-expose na rin ako kaagad sa how an actor should be and, kung papaano ka as an actor in general. Right. So, itong BL na to, Better Days, did you have like intimate scenes with your co-star? No, siya more on parang, actually hindi nga siya sobrang BL parang siyang bromance lang talaga. Okay. Kaya nung may mga nagko-comment pa nga doon, hindi naman to BL bromance to, parang ganon. Pero that's the beauty of it eh. The tension is there, pero it didn't get there. Yung parang yung pabitin na puro butterfly in your stomach lang, pero walang Right. hindi bumababa. Nasa tiyan lang. Masakit lang sa pantog. Pero naka-experience ka, have you ever had like kissing scenes? Like may itong recent kong ginawa, last year ba to? Yung with Direct Jade Castro naman, my second BL. Diba po? My second BL. Yun yung first kiss ko on screen. Wait, with this is where can they watch this? Ito, wala pang, coming soon pa lang siya. Coming soon, Yeah, coming it's soon. an Ilocano, the first Ilocano, full the first BL in full Ilocano na ipapalabas sa digital. So wala pa Wala to. pa siya. Hindi ko nga rin naman kung saan siya ipapalabas. This So, one, yeah. you had the kissing scene. Yeah, I had the... Bumaba na. Hindi siya bumaba. Pero umakyat. Umakyat dito. Hindi. Gusto ko yung terms natin sa akyat Okay, baba. so yung butterflies mo, umakyat Yes, pa ganon. umakyat. Okay. So nag-kissing scenes. Who's your partner there? Justin Basobas. He's a regional actor. Yeah, Ilocano actor. Yeah, Ilocano actor. Okay. So actually I was gonna ask, we've had Direct Ivan Payawal, the director of Boys Love, Game Boys here. Game Boys. I've had Sean Tristan here. Hindi ko ata natanong kay Sean. Ano ang pagkakaiba ng humalik sa babae at humalik sa lalaki? Actually, bukod siyempre sa walang balbas yung babae. Bukod doon, siyempre parang wala siyang kapag pinikit mo yung mata mo, lips yung alam mong kinikis mo. Lips Sa yung babae? Babae at lalaki. Okay. Both of them, lips yung hinahalikan mo. Hindi naman umaabot sa ilong eh. Kaya, kaya parang yung same feeling ng lips siya, andun siya. Pero yung pag nasa screen kasi may mga, may mga daya na pwedeng mangyari. So, yung sa scene partner ko dito, ang non-negotiable namin nun is walang tongue and walang
walang masyadong... Walang bite. Walang ganon or anything. So, nagpek lang talaga kami. So, parang pakiramdam ko, skin lang din yung nahalikan ko. So, parang wala talaga akong masasabi na parang point of comparison kung ano yung ano. Tsaka nag-shave siya nun. Yun. So, walang balbas. So now we know. Yes. Now we know. Now alam nyo na guys, ito ang feeling pa. Parang almost the same. Hindi, pero parang hindi kasi sobrang intimate yung scene nyo, I suppose. Yes, okay. Pero siguro pag may mga ganun, mga Oo, yun siguro mas magkakaalaman na. Oo, baka mas rough kapag sa lalaki. Tapos pag babae, feeling ko mas gentle, Mas soft. mas may caress. ganun. Okay. So, pwede nilang abangan yan. Yes, abangan nyo in ako. the... Tsaka hindi lang once yung kissing scene namin dito. Oo. Kaya Baka parang umakit bumaba. Hindi. Akit let's na see, lahat. let's see. I love it. Shout out to the Direct Jade Castro. Okay. So, you've also had other acting gigs, hindi lang naman itong mga BL, 'di ba? Ano ba mga ginawa mo ng mga pelikula or mga Yes. TV? Yung first TV ko with Loisa. Lois and Ronnie na congratulations, nakakasal na ngayon. Na by the way, na-manifest dito sa Think Talk Tea. Yes, oo nga. Napag-usapan. Dito niya ata unang na-splook. Nagparinig. Nagparinig Dito na. siya, tinay niya i-manifest sa ating manifestation table. Teka lang. Mamaya, I'll give you your sige. moment. May moment, okay. Kasi talagang grabe to. Grabe to manifestation table. Totoo siya, hindi lang kay Loisa. Ang dami ko ng guest na nagkatotoo ng mga manifest. Kaya be careful what you wish for. It might come true. Sige. Abangan ko yan later. So si Loisa, yung Si Loisa. palabas niyo, okay. Yung Love in 40 Days. Yun yung first kong serye after I got out of PBB. Yun yung first kong mainstream serye. Tapos, ayun, from then, nag-theater ako. Pumasok ako sa theater. Nag-audition ako for Ang Huling El Bimbo. That was my first theater experience. What year was this? 2023. 2023. 2 years ago. Yeah, 2 years ago. So practically, parang ilan ba? 3 years ako sa theater. Alright? 2 lang, 2.5. 2.5. Grabe naman ang math mo dyan. Oo, sorry. My math is not mathing. Correct. Actually, before tayo magpunta sa theater, because that's gonna be really what I wanna... Familiar ako sa TV, familiar ako sa film. Pero syempre, ang teatro, medyo iilan lang ang nakaka-experience niyan. Talaga na mga iba yan. Bago ko magpunta sa theater, I have a question. As a content creator, ano ang pagkakaiba ng pagiging content creator sa pagiging aktor? Sobrang laki. At ang hirap din niyang pagsabayin. Hindi siya yung something na pwede mong... Kaya saludo ako sa mga nagagawang pagsabayin yan. Content creator tsaka pagiging isang actor. Kasi sa discipline ng isang actor, pag nasa set ka na, hindi ka na content creator eh. You are someone's product of content creator. I mean, hindi ikaw yung mag-iisip nun para gawin yung story. Kumbaga, ikaw na yung Ikaw yung content. Oo, ako yung content. So, hindi ko siya mapagsabay. Lalo pag nasa set na, sabi na mag-video ka, mag-vlog ka dyan, ganon. Paano nyo nagagawa yun? Ako hindi ko talaga magawa kasi parang feeling ko, may switch ako. Hindi ko magawang content creator switch na siguro at least to me kasi pag nasa actor ako doon, actor talaga ako. Tapos I will deliver what's expected of me to deliver, which is dapat umarte lang ako doon, ganun. Parang hirap niyang pagsabayan. So ang pinagkaiba nun, pag content creator ka, ikaw talaga yung mag-iisip at saka pwede ka maging personal about your contents. Pwedeng very raw, very very authentic, na pinapakita mo na ultimong yung CR nyo, na kung gaano ka. Alam mo yun, parang ganong pag level. Binaha ka. Pag binaha ka, ipapakita mo na without even thinking kung anong nahahagip ng camera. Tapos diba, may mga mahahagip siyang very controversial, mga ganon. Ano mga controversial? Hindi, for example, yung mahahagip mo yung mga... Yung kung nakasabit yung brief mo. Yeah. That's something really, really personal. And as a Virgo, medyo mahirap sa akin maging raw to the point na lahat very raw. Parang kailangan Planado, kalkulado, That's kailangan. very Virgo. Oo, dapat hindi ganito yung makita. Parang ganon. May ganon akong So parang nai-enjoy ko yun sa acting. When acting kasi, yun, yung kalkulado, yung ganon, na-apply ko siya sa
sa acting naman, yung planado and all. Kasi I'm portraying a different character or a different person. Tsaka feeling ko, no, I don't know in the Philippines, but Mm. like, for example, like China, for example, or Korea. For content creator ka kasi, parang okay lang alam mo, parang, Yeah. fuck you, mga ganyan, whatever. Pero pag actor ka kasi, you have an image to take care Yes, of. And then, of course, syempre, pag gusto mo talaga maging talagang actor, like, wow, kailangan talaga very mindful ka of what you say and what you represent. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta kung ano lang pakita mo yung mga CR mo. Hindi siya dapat ganun. Yes. Mas curated dapat yung Aha. imahe mo in a sense. Pero to be fair sa akin, parang there's balance of both eh. Kasi I started as a content creator, na-try ko din yun, yung maging super raw and all that, na parang pinakita ko din yung buhay ko. That's why some people from the past, kala mo ang tagal na panahon. Some people during my content creator era talaga, still support me up until now kasi they saw how I lived my life before, how I pushed through my dreams to becoming an actor. So parang may balance na. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya with my mini vlogs and all, na pinapakita ko pa rin kung ano yung buhay ko as me, myself. You also had experience and sabi mo sa akin, before we rolled, sabi niya, sobrang inggit siya nung nag-shoot kami sa Korea and everything. Kasi gusto talaga yung makapag-work with Koreans. But also, you had the opportunity, ako naman nainggit sa'yo. Kasi you had the opportunity to work with Taiwanese Oh, production. yes. How was it? And ano yung natutunan mo sa kanila? Iba rin kasi ang mga Yes, Taiwanese. Iba sobra. kulay nila. Iba yung, anong tawag sa term na to? Yung sense. May sila, well, yung Taiwanese and audition for that. Tapos, siya, first feature film ko talaga siya. Siya yung pinakauna ko, na which is, medyo ironic kasi Filipino ako, pero ang first kong film, Taiwanese. Taiwanese produced film. So, kahit na naging actor na ako noon pa, pero yung first film ko was with Taiwanese people, director, producer, and all. Sobrang fun ng experience kasi I worked with Miss Angel Aquino, by the way, a very good and very, very, very sobrang Angel, bagay na bagay sa pangalan niya, yung pangalan pagkatao niya. Tapos anak niya ako dito. Taiwanese people are yung nila sa oras, sinusulit talaga nila. Sila yung tipong hanggat may oras pa hanggang cut off, let's take extra shots. Ganun sila like marami silang extra shots. At least sa production na naka-work ko. You shot it here in the Philippines, Yes, tama, in the locally. Philippines. In my hometown. Yes, that's why. Yes, kaya sobrang na-amaze din yung mga creatives kasi sabi nila, wow, yung hindi nila pinlano syempre na doon mag-shoot. Hindi nila alam na taga doon ako. So when they shot it there sa Dagupan, sinabi ko sa kanila, taga dito ako. As in, yung shooting location namin, 3 minutes away from the house. Ganon you ka. live near Tondalingan Beach. Yeah, I live near Downtown there. din, Downtown and all. So parang, ang OA ng 3 minutes. Parang siguro sabi mo ng... Mga 7, charot. mga 7. Mga ganun nga. Kasi nabi ko lang 3 minutes kasi pwede ko kasing ipa-speed sa motor. Anyway, ayun na nga. So parang doon sila nag-shoot. Doon din ako lumaki sa Dagupan. So parang very familiar yung lugar. And yung story ko doon sa film na yon is also very close to my story as Benedict's. Kasi yung character ko doon, nag-Mr. Dagupan siya. At ako nag-Mr. Dagupan din ako. Ako yung first ever Mr. Dagupan. First and last Mr. Dagupan sa city namin. Hindi, Mr. Dagupan lumaban saan? Sa Dagupan. Sa amin, Mr. Dagupan. Within Dagupan. Within Dagupan. Yung during fiesta, ganon. So parang may Mr. and Miss Dagupan. Yun lang yung natatanging year na meron silang Mr. Dagupan. Tapos ako yung nanalo doon. Tapos after the following years, wala nang sumunod. So ako pa rin yung reigning Mr. Dagupan. Baka naman, papangus ka. 2018. Yeah, 2018 pa yun.
Okay. Tapos yung character ko doon sa film, sasama din siya ng Mr. Dagupan. Yun, yung Wait, Taiwanese yung film. So Yes. parang, tapos Pinoy yung actors? Pinoy and Taiwanese. May Taiwanese May din. Taiwanese. So parang yung story kasi niya is about an OFW, si Miss Angel yun. Dinala niya yung alaga niya dito sa Pilipinas. Tapos kami yung family niya dito sa Philippines. Pero part of the, parang 50-50 Parang yung part of the stories was shot in Taiwan. Did you also get to No, shoot in si Taiwan? Miss Angel lang. Ay, Kasi siya lang yung OFW. Tapos umuwi dito sa Pilipinas. Kami na yung family niya. Right. Do you still get in touch or do you still keep in touch with your Taiwanese production? Yes, oh yeah. I'm friends with them sa Facebook and Shout out mo, baka nakikinig sila. shout out Taiwanese kasi yung pangalan eh. Nakalimutan ko. Ni hao. Ni hao, ano sabihin ko? Sasabihin ko sana na. Chinese. 大家好。大家好，我是我是 Benedict，我很高兴见到你。 Wow! O, diba? Kanina nagko-Korean siya. Ngayon naman nagka-Chinese. Mamaya, abangan nyo, magka-Japanese na yan. Hindi, wala. Wala. Kasi sa Japanese level. Dito sila na-touch. Pero diba, I mean, ilang taon ka pa lang sa industriya, ang dami mo ng mga ganyang experience. Nakapag live streamer ka na, nakapag-PBB ka na, nakapag-shoot ka na ng film with an international production. Guys, big deal yun kasi iba po talaga yung ugali ng mga Yes. international production people. Ibang-iba sa ugali ng mga Pinoy. So, we learn from them, but they Yes. also learn from us. And ngayon na nga, isa ka rin sa mga nagtateatro. Not a lot of actors actually, not a lot of mainstream actors do theater acting and you're one of the few. How did you get Yes. into it? Except, I mean, I know that you mentioned that you auditioned for El Bimbo, pero parang naisip na, teka nga, magteatro nga ako. Nung time na pumasok ako sa teatro, sugal yun actually. Kasi sabi nila, may mga nagsasabi na, don't you think, yun yung parang ang sama ng loob ko hanggang ngayon. Parang sinasabi na, don't you think it's a downgrade? Sabi. So parang sabi ko, what do you mean? Parang sabi ko, what do you mean it's a downgrade? Theater? Really? Parang, nung sabi, kasi nag-mainstream ka na, nagganito ka na, may ginawa ka ng ganito, tapos pupunta ka sa theater. Parang, what? Seryoso ba yung sinabi mo na downgrade? So parang, are you saying Miss Lea Salonga, Rachel Ann Go, yung mga talagang Sheila Francisco? Not even. mga- Sino si not Harry even, Potter? yeah. Ano pa ni Harry Potter? Daniel Radcliffe. Yeah, Daniel. Yeah, parang are you saying downgrade na dahil hindi na ako nakikita ng mainstream? Ibig sabihin downgrade siya. Parang yun nga, parang ang notion niya siguro is kung hindi ka na nakikita sa TV or sa film, laos ka na or something like wala ka ng ibang option. Guys, it's theater, TV and film are three different parts of the industry. Kumbaga, hindi porket hindi ka laos ka sa TV, magte-teatro ka na lang, hindi magkahiwalay siya. Yes. Definitely, it's a high form of art. It's a art na talagang ina-appreciate mo right in front of you, before your eyes. Kaya parang nung sinabi nila, teka lang, parang hindi ko matanggap na. Sino nagsabi nito? Huwag na natin yung pangalan. Pangalanan natin. Huwag na natin pangalan. Kilala ba namin? Artista din ba? Artista rin. From mainstream din. So Oh parang, my God. okay, yan pala tingin mo. Okay, sige. Alam mo ba yung sinabi niyan? Kasi hindi niya kayang maging theater actor. Ay, pwede. Kasi, Hindi lahat ng artista kayang magteatro. definitely. Kasi, It's a different discipline. Mhm, It's a different form of art. mhm. Feeling ko, hindi ko kaya mag-direct niyan. I know. Hindi feeling ko. I know. It's a different Yes. form altogether. And for someone na nasa industriya din to look down on people in theater, like, how dare you? Fuck you, bitch. Gusto. Mas kilala ko pala talaga. O sige, sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin yung mga experiences. Usapang teatro na, ano nga ba yung, sabi tayo ng sabi, Mhm. iba. Ano nga ba yung kaibahan? Yes, Tsaka, oo. bakit nga ba siya mahirap? I would Kasi, say so. right? Yeah, I would say so. So, pagbabalik po ng Think Talk Tea.
Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Okay, usapang teatro dito sa Think Talk Tea. Ano ang major kaibahan ng theater versus film or TV acting? Or TV shooting, TV production? Well, definitely, kaya sabi ko kanina, 3 different, kumbaga, branches, kumbaga sa science, 3 different branches talaga siya eh. Pag sa theater talaga, it requires you to be there during the rehearsals and prior to rehearsals, pag may auditions, talagang totoong audition siya, na lahat ng tao pwede makapag-audition, especially if talagang into theater ka and all that. Tapos, may rehearsals kayo na will take 2 to 3 months, 1, 2, 3 months of rehearsals, tapos shows every weekend. So, your time, sobrang dapat committed ka sa time and yung, kumbaga, kapag nag-sign up ka for theater, sabi mo ng 4 months na doon ka lang. Kasi ang hirap sumegway kapag nasa theater ka. I tried, pero hindi ako naging masyadong successful sa mga ibang kasi lalo kapag nagli-lead ka, ganun, ang hirap talaga. Kasi pagod, kung kaya ng oras mo, pero yung pagod mo hindi na. Kasi nakakapagod talaga siya. Pag sa TV naman, time pa rin siya, pero ang laban is waiting time. Waiting time talaga. Like, magko-call sila ng maaga, tapos ang kukuhanan ka, gabi pa pala, parang ganon. Kasi, Bakit kaya ganun sila? Well, sa production ko hindi ganun Yes. Pero bakit kaya ganun, no? well, hindi naman, di ko rin nilalahat at hindi ko rin sinasabi Pero marami. na there are pero may mga Marami. ilan. Hindi ko rin sinasabi na sa specific productions na nakatrabaho ko. It's also based from the stories of other people na parang kinola ko ng ganito tapos gabi pa ako kinuha. Ay, okay, sige, mamaya na lang. Sunod ka na lang. Ganun. From friends. Ganun. So parang, siya, also the waiting time. Parang kailangan siguro nandyan ka na para anytime pag may chat-cha, sige, unahin na natin yung scene ni ganito. Pwede ka nang mahatak anytime. Siguro ganun yung nila. And sa film naman, medyo waiting time siya, pero doon naman sa film, mas sila lalo na pag indie scene, mas makatao, kumbaga. Mas meron siyang, mas inaano nila yung time ng actors. Papatawag ka lang kung kailangan ka na. Ganun. Right. How often or how often do you rehearse in a week prior to the production itself? And then gaano katagal yung rehearsal time per day? Yung sa theater, every weekdays usually ang rehearsal. Tapos Saturday, Sunday, break namin. Pero may iba na Sunday lang ang break. Wait, daily? Daily siya. So, And then gaano katagal per day? 7 hours, ganun. But still, that's like an entire working... Na nagiging 8 hours kasi syempre minsan magtatagal pa kayo doon tapos cool down, ganun. Yes, Tapos yes. parang ganun, yeah. Parang sa office hours talaga siya. Okay. And then, ano yung proseso? So when you get there, do you learn kunyari musical? Yeah. Do you learn the script first, throw lines, before they teach you the songs? Or do you learn the songs first before you do the blockings and things like that? Usually, reading comes first. Reading, it's a table reading lang, cold reading. And then, our first week would be for music. Usually, music muna. Aralin mo na music and all. Parang usually it takes 2 weeks or 1 week, depende sa time constraint. Tapos, then we do the scenes. Then we do the blocking, and then scene work. Na minsan, yung scene work, nasisingit lang yan kapag may time pa. Kasi yung mga scene works, yung specific scenes na kung ano yung mga acting choices and all that, na minsan dapat ine-explore mo na blocking pa lang kasi sobrang limited lang yung time. Pero sinasabi naming limited kasi ang dami pang pwedeng magawa. Kahit 2 months yung rehearsals namin na almost every day, hindi siya ganun kadaling buuin talaga. Especially if it's a new musical.
If it's like yung Bar Boys dati, a new musical pa siya. Kami yung bumuo nun. Kami nag-originate ng mga characters. So parang really from scratch, kailangan naming i-develop yung mga characters sa ano pa lang, from zero talaga. And then, ano yun? Parang may sweldo ba kayo pag sa rehearsal nyo? Hindi ko masasabing sweldo eh. Kasi hindi siya pang sweldo. Kasi araw-araw ka pumapasok. Yes, so ano, pumapasok. bayad ka ba? Allowance. Mala magkano? Depende sa production, pero ranging from 300 to 800 pesos. Per day. So depende kung ensemble ka or bilis Usually ka. walang ganon. Usually ano siya, yung pare-pareho lahat. Ensemble or lead, pareho yung allowance namin. Right. Pero yung TF, some productions iba. So magkano ang TF per show day? Naku, I'm not sure. Depende kasi din sa production. Mala. Kaya mala. Mga inaano ko ba? Pwede ko ba sabihin to? Hindi, I mean parang kanyo, taping, 15,000, ganyan. Hindi naman kailangan kung ano. Okay. Mala-malas. Hindi ba kailangan sa'yo? Hindi naman kailangan na sa'yo, okay, di ba? sige. Para lang ma-compare natin. Kasi Oo. sa taping, kunyari, mga 15 kyaw. Sabihin mo na yes, first day taping day. Well, 15-20. oo, depende pa rin sa prod. May mga iba na may ibang prod na 2,000 per show. Per show. Oo, 2,000 to maybe 10,000. Ganon. Depende kung sino ka. Yeah, may ganon. May ganon. Hindi ko alam kung hindi pa ako nag-exceed sa 10. Definitely. Uy, pero maliit yun Kasi ang yeah. taping day nga ng mga... Yes. Pag sa film, yun, malaki ang... Hindi, kahit TV. Yeah, sa TV, yeah. So, ganun siya per show. Pero yung requirement... Yan na nga. So, yun yung ano ko. Parang pag teatro, parang grabe yung energy at effort, dedication, commitment na ibabagay mo talaga dun sa production mo. Pero yung sweldo, parang hindi naman katumbas kung gagawa ka ng, let's say, serye. Yes. Ikaw, as an actor, doing both, why did you decide to parang go more acting considering merong financial ramifications yun di ba? Yes, Na parang, definitely. instead na parang nagkaserye ako na 3 times a week ako mag-shoot tapos 15,000 isa, doon ako 45,000 na ako per week. Pero ilang shows ko yung gagawin. Gusto mo, parang why? Bakit? Diba? Bakit pa natin to ginagawa? Yes. Well, first, of course, because you want it. Yeah. Of course. Definitely. Otherwise, wala namang wala namang pumilit sa akin talaga mag-teatro. And I felt like I just really, para ako nag-school. Para ako nag-master's degree in acting or in theater in general. Kasi sa buong 3 years, sinunod-sunod ko talaga yung theater. Ano ba yung mga mo? Nag-aheb ako as understudy. Ang Huling El Bimbo. Tapos Tabing Ilog. As Rovic and Andoy. Dual roles pa ako doon. Wow! Kasama mo si Bini Joanna Yes, at BJYO JL and Akira. Yes. Sila yung kasama ko noon. Tapos after that, nag-Bar Boys na ako. That's a new musical before. Tapos nag-rerun yung Tabing Ilog. So, tapos nag-rerun ulit ang Bar Boys. Tapos nag-Next to Normal. Grabe yung Next to Normal, guys. You have to watch it. Yeah. Have you seen it? The 2012. Yeah, okay. Then. A long time ago. Next to Normal as Gabe naman ako doon. Tapos nagdagitab ako. Dagitab. Oh, yeah, with Miss Agot Isidro and Elijah Canlas, Jojet Lorenzo, the best actor, Cinemalaya. Tapos nag-restaging ang Bar Boys. The musical. Nakatatlong Bar Boys ka na. Yeah, nakatatlong. Yung restaging na yun yung pinaka-grand na ng lahat ng nagawa ko sa sumatotal sa theater. May nakalimutan ba ako? Wala na. Okay. So, yun yung mga 8 production. Hindi naman production. 8 runs. Yun. 8 runs of different prods. Masasabi ko na para akong nag-school. Para akong nag-master's degree in acting kasi also with different productions, different directors and co-actors. Ang sarap sa feeling na
yun nga, parang it's like, nagawa ko siyang pagsunod-sunurin, tapos hindi ako talaga nakakapag-segue masyado sa ibang projects. So, I also had to sacrifice some projects that I had to say no to because of my schedule, theater schedule. Pero, ewan ko na-addict ako ata nung parang umamin na addict. Nakaka-addict kasi yung theater talaga. Once you're already there, it's hard for you to get out of it. Oh, interesting. Sabihin mo Yeah. yan dun sa nang down sa'yo. Even if I have some, other options to do Kasi I'm this. sure may mga inquiries ka na, Yes, pwede ba yes. si Ben sa teleserye, sa movie na to, ganyan? Yes. And ang daming inquiries na I had to decline talaga because of my theater schedule. And one, I had to turn down a very iconic show na gusto kong gawin because it's such a fun and sobrang challenging siya as an actor and as a singer. Pero I had to turn it Mukhang alam down. ko. Kasi may bar boys ako. So parang, pero no regrets. As Right. in, yung bar boys na yon talaga, itong bar boys na to, ang The musical. Barboy the the musical. Ito, I owe so much of my career because of Bar Boys. Since Bar Boys and even Tabing Ilog, I had kumbaga opportunities that came in na dito ko nakilala nila Direct Jade para gumawa ng series, nakapagpelikula ako, may mga inquiries na sa akin. So yung theater na yun, yung sinasabi niyang downgrade, yung theater na yun ang naglagay ng ng credentials ko. Tapos also, yun yung doon ako na-appreciate sa theater. Pero, na may opportunities for TV, for film. Alam mo yun? So parang, doon mo masasabi na hindi siya downgrade. It's actually an upgrade kasi people in the industry really look up to theater people. People in the industry respect people who still stay amidst the financial alam mo yon, yung financial struggles of a theater actor pero still delivers. Hindi yun yung hadlang para stop niyang gawin yung theater. It really takes passionate heart talaga for you to stay there. And sometimes, pwede rin mag-break. Parang yung ginagawa ko ngayon, naka-theater break ako for me to give space to other things. Dito ba sa theater, since I work with screen, I work with monitors, right? Video basically. Masasagot ko to, pero explain mo sa mga audience. Ano ang kaibahan ng pag-arte sa teatro sa pag-arte sa TV? Or sa music film or film? Yes. Definitely, hindi mo, kapag yung nanonood ka, baka hindi mo ma-notice talaga kung ano yung pinagkaiba. Pero as actors and as creatives, director, alam mo talaga kung sobrang ang laki ng arte nito sa screen kasi pang teatro ka, gano'n, 'di ba? Usually nag-theater ka ba? 'Di ba? Yun yung laging ng mga director kapag nag-theater ka, no? Gaganon yun yung parang nagiging inside joke na kasi it's especially when you just came from a theater show tapos bigla kang tumanggap ng racket sa film. Katatapos mo mag-theater. Kasi dala mo pa din yung laki ng stage dinadala mo sa screen. And what's interesting sa end ko is I enjoy that shift. Yun yung ginawa ko for the past nung nag-Bar Boys ako, may ginagawa akong TV, tapos may ginawa akong film. Sa MMFF, by the way, if mapapanood niyo, Bar Boys After School po nag-promote. No, we will talk about it later. We'll talk about it later. Yes. So yun na nga, yung sa Bar Boys After School, I did nag-shoot ako doon while also working with Bar Boys the musical. So both same of them. character? Different characters. Anyway, going back to acting. Yung actings kasi sa theater, it's the body that matters. Your body should also tell the story and it should be translated din sa the way your eyes would. Parang kapag malungkot ka, hindi ka lang pwedeng gaganyan lang. Yes. Pag malungkot ka, may
May ganon. May mga... Depende sa choice mo. Choice ko yun, Oo. Ako yung may choice ng ganyan. So, depende sa acting choice mo. Pero dapat involving your body. Especially when you're in a bigger stage. Yeah, So, yes. kung galit ka, hindi lang pwedeng ilaan mo lang sa mata na galit kang ganyan. Parang kailangan makita yan sa veins mo, sa muscles mo. Dapat parang sa breathing mo. Mahalaga sa teatro na humihinga ka pag nasa stage ka. Pag hindi ka nakikitang humihinga, para kang statwa. Wala, hindi ka alive. Pero kailangan kapag hinga ka talaga. Makikita dapat yung ganyan ng show. Pag iiyak ka, ganyan talaga siya dapat. Otherwise, hindi yan magta-translate na umiiyak ka. Otherwise, anong ginagawa mo? Lalo na yung nandun sa seat from the back. Ano na yung ginagawa niya? Tapos gaganyan-ganyan yung mga... Pag di mo ginawa yon, wala, hindi ka magiging successful sa pinoportray mong emosyon na pag umiiyak ka, ganyan ka lang. Pero dapat, pag umiiyak ka, samahan mo ng... Sobrang different yan sa Yes. sa film. Pag sa film, pag ginawa mo yon, cut. At hindi lang yun. Sobrang different pa yun dun sa... Kasi I'm friends with... Anyway, sobrang different pa yun sa Korean style of acting. Yes. Oo. Na bawal especially- kumunot ang mukha. Oo. Actually, yun yung ginagawa ko. Pag nag-film ako, tsaka, TV din, before ako sumalang sa eksena, I make sure, ginaganyan ko tong noo ko. Tinatouch ko talaga yung, tapos titignan ko yung sarili ko sa salamin kung saan yung parang medyo may ganun May ako, twitch, may mga twitches and all na dapat hindi gumagalaw. Piniprepare ko yung sarili ko sa ganun kasi alam ko yung tendency ko din. Siyempre, alam mo yung mga tendencies mo kung ano yung gumagalaw. Yeah. Ito usually sa akin. So, talagang nire-relax ko to. Kasi pag hindi yan relaxed, magmumukha kang malaki, gano'n yung acting mo. Yeah. Parang sa Korea, gano'n eh. Sabi mo nga ate, yung parang pag sa Korea, di ba, ganyan lang sila. Tapos luluha ka lang. Tapos luluha lang. Bawal kumunot. Pag kumunot, kakat yan. Take Oo. 2. Bawal kumunot. Bawal yung... bawal. Si Ayu, nakita niyo ba umiyak si Ayu ng ganon? Si Ayu pag umiyak, maganda pa din. Di ba? Tumutulong lang yung ganyan sa may mister. Tapos bawal nagka-crack yung voice. Yung buo pa rin yung boses. And I think one of the good things about being a theater actor would be the modulation of the voice. Because Yes. it really annoys me when there's a really parang lead actor. Tapos parang, totoo ba? Na-train ba yung boses niyan? Yeah. Yung speech, like, kinakain niya yung salita niya. Diba? Hindi dapat modulated yung voice mo eh. Yes, mahalaga yun kasi may lalo na kapag sa musical, mahalaga talaga ang boses. Which is, I think, I have developed my vocal stamina because of theater na kahit na umiiyak ako pag kakanta ko. Paano yun? Yun yung gusto ko malaman. Paano buo pa rin yung boses niyo kahit umiiyak? Kasi, I don't know may different, kumbaga siguro, nire-rehearse talaga siya. Na kapag umiyak ka, syempre Yes. Tapos pag andyan na, pag kakanta ka na malapit na, iba na yung gamit ng vocal cord. Parang iba na yung gamit ko dapat. Parang dapat dalawa yung vocal cord ko. Isa sa, pang speech, isa pang iyak-iyak, tas iba din yung pangkanta. Kasi dapat hindi ka pumalya sa notes mo kung ibibirit mo yun, dapat ibirit mo ng tama. Otherwise, hindi na siya musical. And also, question ko yon. How do you also cry every single fucking show? Yun. Actually, question ko din yan. Hindi, pero yeah, because of the standard or kumbaga yun na yung na-set namin na show, kailangan hindi na pa pwede sa first day ka lang iiyak. Tapos sa second day, iba na yung audience mo, hindi ka na iiyak. Yes. Kasi hindi mo na kaya dahil nabigay mo na sa first day. Dapat hindi ganon. So, we were trained to have like techniques and also by being the part. Ako ang process ko as an actor, at least a theater actor, I always want to meet my character every show. Like, dapat me and my character should join forces and meet somewhere para magawa namin yung eksena together. Kumbaga magawa ko yung eksena ng hindi ako nagiging siya at definitely hindi siya nagiging ako.
parang hindi ko alam kung nagigets mo ate. Hindi pero, masyado, hindi ako actor eh. Di, pero gets ko sa director. Kasi kailangan mo din talaga siyang ihiwalay yung sarili mo. Yeah, so hiwalay mo yung sarili mo but at the same time, wag mong pigilan yung sarili mo na maramdaman yung karakter mo or maramdaman yung kung ano yung pinagdadaanan nung yung character, Yung character. Kaya guys, hindi po madali mag-artista ha. mo. Yes, hindi Ay, talaga. artista siguro madali, pero maging actor. Yes. Hindi siya madali because you always have to keep on putting yourself into that character. Mhm. And paano yung pag-character mo? Sobrang parang lugmok sa buhay. Kaya every time i-meet mo yung character, yes. lugmok na naman tayo, Mi. Ano mo yun? It's Ganon, not easy. ganon yung character ko sa Bar Boys na ginagawa ko siya minsan 2 shows a A day. day. So, yung ano ko, yung character arc ko, masaya ako tapos biglang gaganon. Tapos kailangan sa evening show, umpisahan mo ulit dito para iba na naman yung audience mo eh. So kailangan nire-refresh mo yun. Tapos iiyak ka na naman sa dulo. Medyo nakakabaliw siya, pero feeling ko ang makakagawa din ng mga ganun, yung talagang naiintindihan at mahal at nire-respeto talaga yung trabaho. Kasi kung hindi, feeling ko, ikaw na mismo talaga yung bibigay at hindi mo ma-execute ng tama. Which sa akin, siguro, dahil grabe lang din talaga yung pagmamahal ko sa ginagawa ko, which is yung acting. Na-enjoy ko kahit na nagiging ako siya, na-enjoy ko lahat ng proseso. Pero very showbiz yung sagot mo dun sa part na yung dulong part na yung very showbiz. Yung very showbiz. Okay, paano ba hindi mo? Okay lang, naintindihan naman namin. Well, actually, sa pagbabalik natin, since nabanggit mo na si Bar Boys, we're gonna be talking about you have an upcoming, na-mention mo na kanina, MMFF film called Bar Boys, the movie. After School, the movie kasi may the musical. Yeah. So pag-usapan po natin yan. And paano siya naging different from the musical? Like the transition of like, you were part of the musical Yes. and now part of the movie. So we'll talk about that when we return. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Bar Boys After School. So it's one of the MMFF films. And what character are you playing in this movie? I will be playing Bok, a labor leader na pro bono client ni Eric Vicencio, which was my character in the musical. Oh, wow. So this is played by Carlo Aquino. Siya si Eric dito. And ako yung kliyente niya. Okay. Sa mga hindi alam kung ano ang Bar Boys, syempre hindi naman lahat ng yes. viewers natin, mga katsaan natin, lalo na yung mga OFW, mga migrants, hindi naman sila dito. Malamang hindi nila napanood yung mga Bar Boys nung before pa. Ano ba tong synopsis? Ano matawag niya? Plot? Yung Bar Boys kasi, yung original film niya, which was directed by Direk Kip Obanda. Shout out to Kip. Yes. Kasi, I watched his Liway. Because I'm good friends with Liza De Castro. I'm friends with Liza! Liza is here! Really? I'm very good friends with Liza De Castro. Yeah, I was with her sa Family Feud nung the other week. Andito nga pala siya sa movie mo, no? She's also part of, that's why kasama ko rin siya sa mga promotions din minsan. Ano pa sabi, hi? Sabi mo, nag-guest siya dito. Nag-guest na siya dito eh. Talaga? Oh. Yes. So yun, Bar Boys is about 4 aspiring lawyers. Their dream of becoming lawyers and dream of changing their lives from doing law from becoming a lawyer. And it's also about the Philippines, the struggles of every Filipino, which was also kumbaga kinuwento ulit ng Bar Boys the musical. So nanganak yan eh. From the film, 2017 film, nanganak siya ng musical, which was also directed by first Pat Valera and Miko Angeles and music by Mike Salomon. So yun yung anak niya, yung musical na ako yung Eric Vicencio doon. And now may sequel siya. Ito na naman yung After School. Ito na yung after so many years, nag-graduate na kayo, lawyers na kayo, ano na, 'di ba? Parang let's face it, what's next? After, fulfilling your dream of becoming a lawyer, what do you do now that you're a lawyer? Now that, now that life is also confronts you, parang ganun. So yung original na Bar Boys dun sa 2017 film? Yes, 2017. Andito rin sila ngayon. Yes, sila pa rin yung four boys. Who are
Carlo Aquino, Enzo Pineda, Rocco Nacino, and Kian Cipriano. Okay. And Sila pa then, rin yung four. yung mga characters tulad ni Will, Ashley, kasi nakita ko yung trailer nung kay Will Di ba parang naglolo rin ata siya doon? Yes, law students naman sila. So sila yung mga character nila Will, nila Sasa Girl, sila yung law students naman. Sasa Girl law student dito. Yes, Sasa Girl is also a law student dito. Sila Therese Malvar. So sila yung parang sila naman yung nagre-represent ng law students. Tapos yung four boys, sila na yung lawyers. Ganon. Okay. And also it also talks about, the generational mga circumstances, kung ano yung pinagkaiba din ng generation nila, tapos generation ng mga bagong mga aspiring lawyers. Anong ganon. pinagkaiba? More or less. Hindi naman in detail. Pero Definitely there's a difference from generation pa lang sa age nila. Parang hindi yung sa kanila, parang lahat yung OG boys, parang it was, I wouldn't say harder for them, pero definitely their resources were minimal compared to the resources that this generation already has now. Diba? Siyempre tayo, isang chat GPT mo lang dyan. Lalabas na lahat ng diba? I have a case, ganito, Yes, ganyan. yes. So, give me, although I wouldn't say it's accurate, pero at least it will help you, go into details with the right, articles. So, kunyari, kunyari lang, parang wala ka naman kinalaman sa law, wala naman akong pake sa mga batas-batas ganyan. Bakit ako manonood ng Barboys the Movie? Yan actually yung question din sa musical. Kapag may mga nagtatanong na, pang law students lang ba yan? Pang lawyers lang ba yan? Baka hindi ako makarelate ka nun. Pero kapag napanood na nila, ay hindi pala. Kahit wala actually yung law. It's just, parang palamuti lang talaga siya. Ginamit siyang bagay. Although it's there, pero hindi mo yun yung pulot mo. It's not about, becoming a law student. Not only that. Parang ganito din kasi sa pelikulang After School, sa Barboys. It also talks about the Filipino struggles talaga. Yung about their dreams, about yung sistema. Yung dito sa Barboys After School, it also talked about yung mga indigenous people na nawawalan ng lupa dahil sa mga illegal minings and all. Marami siyang tinatouch. Definitely, it's very timely and very relevant sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. That's very direct, Kip. Yeah, that's very Kip from Liway. I would say that he's one of the treasures of like filmmaking in the Philippines because not only does he talk about issues that need to be discussed, but he also presents it in a palatable way. Yes, not too preachy. Not preachy. Not too parang highbrow na parang, mas magaling ako, mas aktivista ako sa inyo. This is how you do it. Ganun, hindi siya ganun. It's really more about using ordinary people. Yung mga tunay na tao, yung struggles of a Filipino at yung epekto ng yung mga ginagawa ng mga kinauukulan sa lahat ng tao na hindi sinasabi na, pero kumbaga hindi talaga siya preachy. Ay, so parang maganda. Relatable to sa mga tao na apektado ng mga flood control projects. Yes, definitely. Yung mga nagpapalaki ng mga Disney princess. Yes, kung apektado kayo dito, parang kailangan nyo atang panoorin to. Definitely. Diba? Tama, kasi grabe, sa sobrang dami ng characters dito, each one of us has a story to tell. And definitely, lahat kami Filipino dito. Lahat kami, iba't iba yung mga problema. Pero, pagsasama-samahin mo yun, parang iisa lang pala yung cause ng problema ng lahat ng yon. Alam mo yon, di ba? Kahit sobrang iba't iba tayo ng pinaglalaban, parang it all boils down to one major problem, which is, of course, ang sistemang bulok. Right. Speaking of sistema, I know like for you, kasi siguro medyo for you also relatable din as someone na nagbaka sakali. Di ba? From the province, nagbasa ka sakali ka sa Manila na parang, pwede ko matry ko nga tong ano ko dito. Do you also somehow feel harder for you to have projects because of I don't know how to parang you worked your way up, 'di ba? Talagang kumbaga parang di ba mo sinakripisyo and everything. Is this also yung kumbaga yung Barboys relatable din ba siya sa'yo or does it also resonate with you na parang
sometimes talaga kapag wala kang assistance, it's really harder for you to be there to get roles, to have projects. Does it also apply to what you do? Definitely. Hindi pwedeng walang effect yan sa ginagawa ko ngayon as an actor. Kasi mahirap talaga mangarap sa Pilipinas. Yun yung pinaka-given. Mahirap mangarap sa Pilipinas. Pero mahirap din talaga mahirap din talaga kung wala kang ano mo yun? Backer? A backer, mga wala kang kapit, walang may favorite sa'yo or something like that. Parang hindi ka I'm not saying it's from productions or anything like that. Pero I'm also feeling for people who Yes. who feel that way. Na Mm. kapag pakiramdam nila walang may gusto sa kanila kasi hindi dahil sa hindi sila magaling, kundi dahil baka pwede na lang ito kasi ito ano to ganun. Parang something like that. So ako naman, nandun naman ako sige, ang iniisip ko na lang, ang perspective ko dyan always is, kung para talaga sa kanya, siya na yun. Mm. Kung para sa'yo, kahit na, no matter how, what your means are for getting that role or for the job, kung ikaw na yung niyan, ikwento mo na lang ng tama. Gawin mo na lang yung trabaho mo na maayos. Mm. Diba? Para hindi mas sumama yung loob ko. Na parang, dapat ako yan eh. Parang dapat pwede ako nandyan din ako eh. Tapos makikita ko na parang hindi mo ginawa yung trabaho mo na maayos. Doon ako maiinis. Doon ako manghihinayang na binigay na sa'yo yan ang dali-dali mong nakuha yung trabahong yan. Bakit hindi mo pagalingan? Bakit hindi mo pa ibigay yung buong puso mo dyan? Ikaw na nga yung pinili. Ganun. Alam mo yun? Yung parang yung mga heartbreaks sa industry na alam mong kaya mo ding gawin, pero kaya niya, okay lang yun. Kasi, kaya kong gawin, kaya niya din. Kaya din niya naman niya. Okay. Ganda. Ganun. Or effective. Pero kapag may nakikita ko na yung mga ibang na hindi dumadaan sa mga trainings, yung hindi naggugugol ng oras para sa trabaho, ma-improve yung craft nila, tapos biglang makita mo nandyan. Tapos makikita mo pa, bakit? Alam mo yun, yung parang pwedeng, sana may kahit hindi ako, sana nagpa-audition kayo or something like, sana kinas nyo ng maayos para naman may napapanood kami na better or something like, mas effective siyang storyteller, ganun. So yun yung mga heartbreaks lang minsan sa akin as an actor na kung hindi ako nasasabihan ng mga ganong opportunities, okay lang. Basta bigay nyo sa tamang tao at saka sa magaling at effective na mag-storytell talaga. Right. Pero actually, yung concern mo, like, I'm sure you have a lot of struggles as an actor. Before nag-start kami, nagkwentuhan kami naman ng Very Light ni Ben. What are the other struggles that you also face? Na parang siguro mga kala ng mga tao na hindi pinagdadaanan ng mga artista, pero pinagdadaanan to Like for example, after nitong Bar Boys, ano next? Yes, exactly. Financial. Like, hindi naman laging may trabaho. Ang tingin kasi nila sa mga artista, ang yaman niya. Sa probinsya namin, ang tingin sa akin, mayaman ako. Ang tingin nila sa akin, ang dami kong pera kasi nakikita nila ako sa TV, nakikita nila may ginagawa ko, gano'n. Hindi nyo ba alam na half of that walang ganong kalaking bayad? Hindi porkit lumabas ka sa TV. Hindi ba pwede nagpo-promote lang? At kailan, alam mo yun? So parang akala nila lahat ng appearance mo may bayad. Na hindi naman, that's not always the case. Tapos, yun, about sa yung finances, ganun. Kumbaga, you also have bills to pay, pero hindi everyday ang trabaho. And ako, sinunod-sunod ko yung teatro, so parang hindi masyadong naging sa akin. Although punong-puno yung puso ko, ang yaman-yaman ng experience ko, ang yaman ko sa friends, ang yaman ko sa mga projects na ganun, pero hindi mayaman yung bulsa ko. Kasi hindi naman laging panalo sa pera, lalo pag nasa teatro ka. Pati sa pag-aartista, may mga iba dyan na akala nila, ang yaman na niya, may ganito na siya. Mind you, may mga ibang artista na mukha lang mayaman, pero sa totoong buhay, struggling financially talaga because walang project. Dahil walang brands or walang And normal yun.
And it's not always, it's not a bad thing to try to look okay in front of many people kasi trabaho yun. Trabaho pa rin nila yun eh. To still look like the brand. To still look like one, a celebrity and all. When in fact, alam nila na kailangan nila ng trabaho kasi financially, It's not that easy. yeah, it's not easy. It's not easy for them and for me as well. So ito, parang ganito. So yung conscious decision ko to give space for other projects than theater. Tanong ko rin niya, what's next? Sana may kumuha sa akin. Sana may auditions pa. Sana may ano pa ako, job pa ako next year kasi I'm not doing theater for quite some time. So sana may trabaho pa. Kasi yun yung fear ko din dati. Kapag kumigil ako sa theater, may kukuha pa kaya sa akin. Ganun. Parang may film or may TV pa kayang kukuha sa akin pagkatapos nito. Well, luckily, may mga increase naman. Kasi, of course, I also built my credentials from theater. So, Yeah. nagagamit ko yun, mga yun, sa trabaho na ginagawa ko sa iba. Pero hindi lang naman sa atin yung ganong concerns ng mga actors. 'Di ba? Sa Korea, daming actors dyan na walang trabaho. Yung iba nga surprise kasi sa Pilipinas parang hindi nga nagpa-part-time yung mga actors na walang trabaho eh. Malalaman mo sa Korea na parang kunyari, as in, sa K-drama, support role, for example. Tapos nung mga time daw na wala siyang trabaho, nagpa-part-time siya sa cafe. Pero wala akong marinig sa Pilipinas na nagpa-part-time sa cafe. Really? Meron ba sa Pilipinas na nagpa-part-time work? Alam mo, so far wala akong kilalang... may kilala ako ng mga actors na mayroon silang side hustles. Like may online, ganun. Ako right now, I also work with, kapag wala akong ginagawa dati, meron akong from parang VA something. Yeah. Pero editor, video editor. So, nagtrabaho ako. Pero hindi ako nagtagal kasi may bar boys. Parang 2 months lang ata ako nakapag-submit lang ako ng mga videos na inedit ko. Tapos sabi ko, parang hirap niyang pagsabayin. So ngayon, parang baka bumalik ako doon. Ganon, yun yung gagawa ko. Editor, ganon. Hindi talaga pwedeng matengge, no? Hindi pwede. Lalo sa part sa akin, pag wala akong ginagawa, mababaliw talaga ako, ate. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Yun yung siguro, toxic trait ko. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Tsaka breadwinner ka. Yes, tama ba? breadwinner ako. So, Anong feeling maging breadwinner? Anong feeling maging how is it to be a breadwinner? Marami tayong mga kababayan dito, I'm sure makaka-relate sa idea ng breadwinner. Like for you na nagbaka sakali, alam mo, lumabas ng Maynila, try maging actor. And now you've become an actor, but then you were saying na hindi porket artista ka, tuloy-tuloy ang pera, 'di ba? yes. But tuloy-tuloy ang ang pangailangan. Ang bills. Ano yung mindset mo? Like when you as a breadwinner, how is it living as a breadwinner? Well, sa akin, parang hindi ko alam kung nakuugalian ko na ganun siya or nakasanayan ko na. Pero it's also a decision siguro sa akin. I wouldn't say na hindi ko gusto na maging breadwinner. Hindi ko rin sasabihin na gusto ko forever maging breadwinner. Parang ganun. Pero ang kagandahan niya, doon tayo sa positive, ang kagandahan nun, kasi parang may napaglalaanan yung paghihirap mo, yung sakripisyo mo, lahat na yung mga ginagawa mong trabaho, hindi lang para sa sarili mo, para rin sa pamilya mo. And to be fair, tinutulungan din naman ako ng parents ko. Mayroon naman may sari-sari store naman yung mom ko and may ibang means of din sila na minsan pang-extra na nila. Pero ako talaga yung yung mga basic needs nila and minsan pag hihingi sila, bibigay din ako, ganun. So, kahit pa paano, nagtutulungan pa rin kami. Yun yung doon, yung parang yung may napupuntahan din yung paghihirap mo. Kasi parang pag nawalan ka na ng pinaglalaanan nun, pag puro sa sarili mo lang, nakakapagod din yun pag yung wala kang natutulungan. Pero para sa akin at least, parang gusto ko nakikita ko rin yung fruits, hindi lang sa pansarili ko, para yung sa pamilya ko. Kasi hindi pwedeng nakahiga ako sa malambot na kama tapos yung parents ko or yung family ko, papag lang, parang ganun. Kailangan habang umaangat ako, dapat sila din, parang ganun. And feeling ko, hindi ko rin kaya na hindi maging breadwinner kung alam kong naghihirap sila tapos ako meron. Hindi pwedeng hindi ako magbigay sa kanila. Gets ba? Parang, Yes.
hindi din ako patutulugin. Kahit malambot yung kama ko, hindi ako patutulugin kung alam kong meron ako pero hindi ako makapagbigay. Sobrang resonate no sa lahat ng mga Pilipino nanonood dyan na parang talagang kahit minsan parang hirap na ako pero sige, hindi talaga pwedeng hindi ako magbigay. Yes. Hindi talaga. Kasi ikaw din yung akala mo may relief ka kapag hindi ka nagbigay. Pero para sa akin, again, para sa akin ulit, sa akin, mas masakit sa puso pag hindi ako nakapagbigay ng gano'n, knowing na sila wala naman silang ibang means. Right. Pero maging rin tayo na hindi naman kailangan, lalo na yung mga kamag-anak na parang, kunyari ikaw, di ba? Ganyan yung mga artista parang, artista na ako, yung may pera na ako, pero hindi ko naman responsibilidad. Hindi mo rin na yung mga lalo na yung mga kamag-anak na parang nagagalit pa siya pag hindi ka makapagbigay. Hindi rin naman tama yun. Pero pag sa mga family, yung mga immediate mo, Yes. that should be okay. So after nitong Bar Boys, yun na nga, what's next for Benedict Ramos? And of course, ito na, hinihintay niya rin to, ang kanyang manifestation. Sa ating manifestation table sa pagbalik po ng Think Talk Tea. Sa mga katsaan namin dyan, sana po kayo ay nag-e-enjoy sa aming episode at siguraduhin kayo ay mag-like, mag-comment, mag-share ng video at huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Now, Benedict, ba't nga pala may X yung pangalan mo? Tatay ko kasi Jejemon eh. Jejemon kasi si Papa. Like sa birth certificate mo may X? Yes. X talaga siya. Ano pangalan ng tatay mo? Calixto? Nixon. Yes! Kaya pala! Kaya gusto niya lang may X sa name ko. Kaya ginawa niyang Benedicts. Dapat nga ano yan Word. di ba Benedict yung common? Oh. Dapat Benedicts yan. Yung H yung dulo. Benedict. Parang mga Alemanya, German. Mga ganon. Kaya nung pinalitan nila ng X naman, ayaw lang nila ng city. Hardcore. But at least, di ba, talagang Yes, tumatatak na Dix, Benedicts. Di ba? Parang wala pa talaga ako narinig na Benedicts ang pangalan. Kung meron man, i-mention sana nila dito Let us know sa in the comments. Let us know in the comments kung merong Benedicts po sa buong Pilipinas. Kasi definitely pag narinig ko yung Benedicts sa isang tao, ako talaga yun, napapalingon talaga ako. Kasi wala akong kilalang Benedicts. And compare mo pag Mark, lilingon ka, ang daming lilingon, di ba? John, ganun. Pero pag Benedicts, parang ako lang talaga yun. Oo, with an X pa, With ha? an X. At hindi to, ano tawag ito, stage name. Hindi siya stage. Halo kasi nung una Sana stage nga name nag-stage name na lang ako eh. Kasi parang yung real name ko naka-exposed sa... Pero okay naman kasi tunog artista naman, Benedicts. Kaya yung Ramos, di ba? Ba't sinabi Ramos? Kamag-anak ko si Fidel Ramos. Yes. Ganon. From Pangasinan. Ganyan. So, Benedicts, andito na tayo sa part. This is our manifestation table. Basically, as long as you believe it's gonna happen for you, it literally will. It has happened for many of our guests. So, ako magpapatunay yan. Even for myself, it has really happened. Like, I've manifested quite a lot. So, what is it that you want to become a reality in your life? Any goal, any dreams that you want to be real, make truth? Wow. You have to believe it's possible, ah. Yeah. Okay, so how would I start it? What sentence? Just say, whatever. Okay. I have to believe it's going to happen. I am an award-winning Hollywood actor. Asian Filipino represent. Okay. We will make it happen. It's gonna happen. Yes. Naghilamos. Naghilamos. We will make it happen. That's so possible. Yes. That is very much possible. Like, because why, parang when people say, oh, how is it not possible? Why the fuck not? Yes. And I started in manifestation. Sobrang laki ng, grabe yung, kung alam mo lang. And it's another topic. Yeah. Pero sobrang dami kong minanifest na meron na ako ngayon. Yeah. Because of my manifestations for myself. Right. I'll manifest it for you also. Thank Benedict. Sana hindi tayo makalimutan ni Benedict. Kapag naging award-winning Hollywood Hollywood actor na siya. Asian Filipino represent. Paano pag kunyari Italy?
Kasi hindi naman Hollywood yung Oh, Italy. Italy? Oh. Oo, pag Italy, O French, syempre, mga ganyan. basta ano siya, something like International. international, like hindi lang pang Philippines, yung talagang nirepresent mo or nilabas mo yung talento ng Pilipino sa ibang, sa Right. hindi lang pang Pilipinas. So, Nilabas mo. award-winning Filipino actor in an international production. Yes, international, anything. Malay mo sa Japan. Uy, konnichiwa, Diba? konbanwa. Marami tayong mga viewers dyan. Baka gusto nyo namang mag-produce ng pelikula for Benedict. Oo nga, diba? baka naman, guys. Baka naman, diba? But because, pero actually, marami naman tagang opportunity. Kailangan, like, feeling ko lang kasi, ano yan eh, di ba? Ang maganda kasi sa Hollywood or other parts of the world na feeling ko hindi nangyayari sa Pilipinas is, kahit hindi ka kilala, nabibigyan ka ng chance Yes. mag-lead. Basta sa casting perfect ka, ikakast ka talaga. Yun yung maganda kapag Di ba sa perfect kanila, ka. kahit sa Korea, ganun. Parang hindi naman siya ganun kasikat, pero siya yung perfect for the role. Lead role natin siya. Taiwan, ganyan. Yes. Tapos syempre, dahil nga nakasya ng maayos, tapos nagalingan sa kanya, doon siya sisikat pala. Tuloy-tuloy na, Tuloy-tuloy pa oo. lang. Doon pa lang siya makikilala. Sana ganun. Sana ganun po sa Philippine industry na Sana rin. ganun. Sana po ganun. Matuto po tayong tumaya sa mga talagang magagaling din naman na kahit hindi kilala. Tama. Tumaya po tayo sa mga sa Mga deserve. Kahit hindi ako yon, basta ibigay nyo sa Yes, deserve. Yung yes. sinasabi ko kanina. Basta Yes. makita ko lang na may deserving dyan na napapanood ko. Masaya na ako. Yes, yes, yes. And how do you see yourself 5 years from now? By that time, how old are you? Kahit Oh my showbiz age. gosh. Showbiz age. 21? Oh, wow! 16 ka pala! Minor de edad pala to eh! Minor de edad pala tong guest natin! Minor pala. Dapat meron akong sinign dito na 30... No, we don't have to say, but by that time, Okay, like 30s. 30, In my 30s. Yes, 5 years from now, how do Yeah. you see yourself? In my 30s, 5 years from now, as a trentahin, siguro nagawa na ako ng mga makabuluhang pelikula na hindi lang basta umarte ka, kundi nakapagpabago ka ng buhay. Just like what we did sa Bar Boys. Mhm. My role here sa Bar Boys, Eric Vicencio, yung sa musical, hindi lang siya para sa akin eh. Para ko siyang ginawa talaga. Para siyang role na 1 in a million na hindi lang para sa career ko, kundi yun yung masasarap na role na gawin eh. Yung nakita nila yung sarili nila sa role na yun. Hindi lang ikaw yung gumanap bilang Eric, kundi ang dami palang Eric, ang daming Eric na gumanap. Anong ganon. So, yun yung mga gusto kong roles na nag-resonate talaga at nakakapagpa-inspire, nakakapagpabago ng buhay. And I think the the showbiz industry should also invest on stories like these. Yung mga stories na talagang alam mong will build a nation na hindi lang basta pakiligin ka, pwede mong samahan ng something that would Yes. really change the perspective of the Filipino people. Kasi mahalaga yung industriya natin eh sa 'di ba, direct sa pagpapabago ng mundo ng Pilipinas, ng paniniwala ng mga Pilipino. Parang yung sa Korea, 'di ba? Nangyari sa Korea because Ano doon? tinatangkilik nila yung sarili nilang gawa, puro mga sa industriya nila. Kaya ganun sila kagaling, 'di ba? That's another Yes. whole episode. Yes, a whole That's episode. another whole episode. Oh my God. But I think also, bukod sa sana yung mga industriya natin tumaya sa ganun, sana yung mga manonood din tumaya din sa ganun. Yes, mahalaga yun. Sila yung consumer. Oo. Kaya panoorin niyo po yung Bar Boys. Sana maimbitahan Yes. kami sa... May premiere night ba ang Bar Boys? Meron. Sige, we'll Pero mukhang hindi. Hindi mo kita pinipilit. Pero I will now that Baka we're sabihin mo, parang pinipilit hindi ko naman. sarili ko. Pero yes. Yes, because I actually wanna meet Derek Kip. I think Hmm. I didn't get to meet him when I watched the premiere of Liway. But I know that he's saka siya, ano yung mga pelikula ni Derek Kip? Para alam ng mga tao. Yeah, Bar Boys, yung 2017 na film. Tapos yung Liway, yung Bar Boys After School, and Balota ni Marian Rivera. Yeah. So alam niyo kung ano yung genre Yes. niya. So may Very idea kayo kung ano yung genre ni Derek Kip. political, very talaga may sinasabi. sinasabi. But not preachy. Yun yung Yes. maganda sa mga films Yes, niya. yes. Talagang story lang ng mga totoong tao. Yes. And
pinasabi lang sa'yo. Correct, Then correct, from correct. there, doon mo makikita na, ay, ganito pala yung nangyayari. Yes, yes. Any message to our viewers? Whether hindi ka nila kilala before nanood sila or mga fans mo, it's up to you. Yes. Hello po, ako po ulit si Benedix Ramos. Benedix with an X. Isa po akong hanggang ngayon ay patuloy na nangangarap, hindi lang para sa sarili ko, kundi sa yung parang yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko rin talaga yung sasabay kong pag-abot ng mga pangarap ko. Sana mabago na rin natin lahat ng mga dapat baguhin. Alam mo, recently talaga po kasi naging po ako medyo nagagalit or medyo naging political ako sa mga statement ko. Hindi ko alam kung bakit, pero maganda kasing kapag may mga chance talaga ako to say these things, recently, nagagawa ko siya. So, ayun. Anyway, next time na lang. But that's for another episode. That's for naman. another episode. And thank you for watching and listening to our Think Talk Tea. Think Talk Tea. Yeah, ang nasa isip Hirap ko. no, TikTok tea. Hirap. Think Talk Tea. Yeah, Think Yes. Talk Tea. Thank you so much, Madam Kring, for having me. And ayun. No, thank you for being here. Ang ganda ng kwentuhan natin. And where can they get in touch with you, of course? Yeah, you can follow my socials at Benedix Ramos on all social media platforms. And again, please support and watch Bar Boys After School, an official entry for MMFF. And see you next year. Happy New Year! Ay, Happy New Year. Yes, Tama. 2026. Tama naman. Tamang pa-New Year na rin eh. Tama, Hmm. tama. Yan. Oh my God. I'm so excited for your 2026. I don't know when, but I know it will happen. Whatever you manifested here, I know it's gonna happen. I have a feeling in the next 2 to 3 years, it's gonna happen. Pwedeng next year, why next not? year, why not? Why diba? not, diba? Kasi I know wala akong gagawin next year. Oh. Wala siyang gagawin next year. Ang gagawin niya, yung award-winning movie na international Yes, film. yes. And to that, thank you so much. Good luck on the success of your international career. Andun ako. Yes, Nandun ako. andun ka na sa Nauna na ako international. Good luck on the success. And Cheers! sana hindi mo ako makalimutan. Of course, Madam Kring. Grabe. Alam mo, inano ko to eh. Ang tawag dito, sinabi si Nes, Oh. ang nag-ano sa akin na, pwede ka bang mag-ano dito sa Think Talk Tea or something. Gana. Tapos pinakita niya tapos nakita ko, ang interesting na mga topics. Nagba-viral yung mga yung mga topics na sa controversial. Tapos ngayon iniisip ko tuloy, ano kaya nagba-viral dito sa ang tino ng usapan natin. Wala akong masabing scandal. Kasi kung gusto niyo po ng scandal, tapos na po yung episode namin. So, wala akong masasabi. Malay mo, hindi scandal lang maging viral. Malay, alam mo, mamanifest ko. Mamanifest ko sa Manifest manifestation. ulit. Mamanifest ko. Alam mo yung sa mga TikTok, yung mga before and after, nag-manifest ka. Kasi kay Loisa may gumawa nun eh. Wow. Na parang sinabi na parang, baka naman kasal Ronnie, cut to. Cut to Kasal siya ni Ronnie. Wow. Malay mo naman, wait, manifest natin. May gagawa rin ng mga TikTok niya na parang Okay. gusto mo maging award-winning actor. Cut to. Thank you so much to the ganyan. Wow, oh my gosh. Na-manifest ko ha, yung kay Melay ha, Asia Artist Awards, kunento ko yan. Minanifest ko yun. Na manalo siya ng Sobrang Best sarap. Actress sa ganyan. So, Master Yun, Manifestor yun. to me. Master. Let's go. So, thank you so much guys for watching and we'll see you guys again next time. Bye!